Son into this world to save. God with us, Emmanuel. Now we adore your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, for nothing has the power to save. It's your name. Cause nothing has the power to save but your name. Wonderful Counselor, your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, cause nothing has the power to save. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, cause nothing has the power to save but your name. In the valley low, you are always there, you are always close. I can feel your grace as you guide my steps in the darkest place. I know who you are. Oh,
are greater. Your love for me will never fade away. Those who hope in you will never be ashamed. 'Cause I know who you are. What is so like I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. You hear my every prayer. You are by my side. God, I know you. God, I trust you. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. You hear my every prayer. You are by my side. God, I know you. God, I trust you. Oh, there's no one like you, Lord, Maker, Savior. I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away. Those who hope in you will never be ashamed. 'Cause I know who you are, Jesus. 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 I know who you are. Magandang gabi sa bawat isa sa kanila. Kahit man nasa online corporate service prayer meeting po tayo, ay nandoon na alam natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay patuloy na sa kalagitnaan natin at nakikisa sa gawain ito. Kaya bago ako tuluyan dumako sa ating pag-uusapan, ay nais ko munang idulog ito sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na kahit man ganito ang aming kalagayan, na ang aming pagkakaisang panalangin ay nasa online, Father God, ay alam po namin na nariyan ka at patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin. Salamat po Diyos sapagkat alam po namin ng aming pag-uusapan, Panginoon, ay nandun, Panginoon, ang iyong pangungusap sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Kaya't ito po ang aming hiling. Kaya't Ama, salamat pong muli. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. So ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang pagsakito na aking pinamagatang, The Case of the Empty Barrel, na ito po'y matatagpuan natin sa 1 King chapter 17 verse 8 to 16. Ating pong basahin. Then the word of the Lord came to him, saying, Arise, go to Sarepta, which belonged to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. Verse 10, She arose and went to Sarepta, and when he came to the gate
of the city. Indeed, a widow was there gathering sticks. And he called her and said, Please, bring me a little water, and a cup that I may drink. Verse 11, And she was going to get it. He called to her and said, Please, bring me a morsel of bread in your hand. Verse 12, So she said, As the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat and die. Verse 13, And Elijah said to her, Do not fear. Go and do as you have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterward make some for yourself and your son. Verse 14, For thus says the Lord, God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth. Verse 15, So she went away and did according to the word of Elijah. And she said, and she and her household ate for many days. Verse 16, The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. So, Diyos po magpala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Kung titingnan po natin ang kwentong ito na ating pinag-uusapan, ay patungkol ito sa isang widow o walang asawa, na kung saan, o balo na tinatawag, na kung saan, kung papansinin po natin, ang Diyos ay inutusan niya si Elijah na pumunta sa Saripah. Saan ba galing si Elijah on that time? Galing si Elijah doon sa Cherith Brook, kung saan alam natin sa verse 1 ng chapter 17 hanggang verse 6 ay nandun ang kwento na nagsalita si Elijah patungkol kay Haring Ahab na magkakaroon ng famine o walang ulan ng 3 taon. At ang Panginoon ang nag-provide kay Elijah ng kanyang pagkain. Ito ay dinala ng mga uwak. Doon sa Cherith Brook na yon, o yung tinatawag nilang batis nung na inutos ng ating Panginoon, ay nandoon si Elijah at pinakain siya ng at nagdala ang mga uwak ng pagkain niya araw-araw. Hanggang sa dumating sa punto na ang batis ay natuyot na rin. Kaya dito sa verse 8, inutos ng Diyos na pumunta si Elijah sa Saripah. Sige po, tingnan po natin kung paano nangyari, paano ginawa ng Diyos ang isang himala sa buhay ng balo sa pamamagitan ni Propeta Elijah. So, ito po yung una. Tignan po natin yung kalalagayan ng balo. Diba? Pag-usapan natin po yung buhay niya. Alam mo yung kalalagayan niya, kung titignan po natin doon sa ating binasa, she is in hopeless situation. Walang pag-asa. Kung titignan po natin na kawalan pag-asa ang kanyang buhay. Bakit kaya? Ano po kaya ang mga bagay na to? Why it's a hopeless situation on that time? Yan. Tignan po natin yung kanyang position in life, yung kalalagayan ng kanyang buhay nung panahon na yan. Una, yan, she is a widow. She is a widow. Why? Siyempre, wala na po siyang asawa. O ba? Namatay ang kanyang asawa. So, ibig sabihin, pag namatay ang iyong asawa, ay talagang wala ka ng pag-asa. Kundi, ikaw ang kumilos at gumalaw kung mayroon po kayong anak. Yan. Ikaw ang
bubuhay sa iyong mga anak. Kagaya po ng kalagayan nito ng balo na pinuntahan ni Elijah, ay makikita po natin sa buhay niya na talagang nasa hopeless situation. Bakit? Famine, tagtuyot, 3 taon na hindi uulan. At dumating sa punto na talagang taghirap na sa kanilang lugar. Okay. Tignan po natin, pangalawa, she is responsible to provide their needs. Kasi meron po siyang anak. So, kailangan niyang maghanap buhay para sa ikabubuhay nilang ng kanyang anak. Then, pangatlo, she lived in Saripa. Kung titingnan po natin, itong lugar ng Saripa, ito po yung lugar ni Queen Jezebel. Si Reyna Jezebel, na asawa ni Haring Ahab. Na kung saan dito nakatira yung mga pare ng Diyos na Baal ni Queen Elizabeth. At hindi lang yun. Itong lugar na to, yun yung pinakamahirap na lugar nung panahon na yon ng mga hintil. Kung titignan po natin, ang ibig sabihin ng Saripa ay ganito po. Ang sabi po doon sa aking nabasa, Saripa means smelting furnace or refining. It refers to the furnace into which metal is placed so that it can be heated up and have any impurities removed. So, pag sinabi nating smelting furnace, ito yung mga tunawan ng bakal na maraming mga additives pa. Kung ito ay isang bakal, kailangan matanggal mo yung mga karapat dapat na tanggalin, dito sinusunog. Kung papansinin po natin sa kahulugang ito, napakahirap talaga ng buhay sa Saripa. Yan. Pangalawa, sa hopeless situation ay yung kanyang problema. Ano po ba ang problema niya? Una, sabi ko nga kanina, siya po'y mahirap. Sa verse 11, sa verse 12, mapapansin mo na sa kanyang pananalita, nung nagsabi si Propeta Elijah, na sabi niya, sa verse 10, kung babasahin mo, sabi niya, bigyan mo ako ng tubig. At pagdating sa verse 11, samahan mo na rin ng tinapay. Pero sumagot siya sa verse 12, na sabi niya, hanggat buhay ang Diyos mo, sabi niya, ang mayroon na lang ako ay ganito. Kunting arena, kunting langis. At lulutuin ko na lang to para sa amin mag-ina. Kung titingnan mo, she's a poor. Yan. So, ibig sabihin nun, pangalawa, she had no one to help her. Siyempre, problema rin yan eh. Sino nang kasama niya na nag-gather ng steak on that time? She's gathering steak. Why? Para sa panluto ng kanilang pagkain ng mag-ina. Diba? She had a little flour and little oil. That's the problem in life. At anong plano niya pagkatapos nun? Next. Yan. Ito po yung sinasabi. Her plan in life. She is going to gather steaks. Diba? Kaya nga nadatnan niya ni Propeta Elijah, yung babae, nakita niya nung pagpasok niya sa gate, namumulot ito ng mga kahoy. Okay? Bakit? Saan niya gagamitin yung kahoy? She's going to cook the last meal. Yan. Ito yung huli ng hapunan nila. Ito yung huling pagkain nila ng kanyang anak. Na siya at ang kanyang anak, sabi niya dun sa kanyang plano, this is a very simple plan. Diba? She and her son will eat and die. Wow. Anong sitwasyon ang mayroon ka? Diba? Ganito ba ang iyong kalagayan? Wala ka ng pag-asa sa buhay? Kagaya ng balong ito na kung saan pinuntahan ni Propeta Elijah, humingi na ng tubig, humingi pa ng tinapay. Hindi naman sinabi ni Propeta Elijah na bigyan mo ako ng isang loaf bread o isang buong tinapay. Kundi ang sinabi niya, tinapay.
Maaaring ito ay kahulugang kung anong mayroon ka. Kung mayroon kang tinapay dyan, iluto mo para sa akin. Diba? That is a hopeless situation. Kaya ang ginawa niya, yung buhay niya, na kanyang pag-asa na lang ay kainin at pagkatapos niyan ay mamamatay na, then tapos na ang buhay. They will starve to death. Diba? That is the situation of the widow. Pero anong sinasabi ng Diyos sa kanyang salita? Kung ikaw ay nakakaranas ng ganito, lalong-lalo na sa panahon ng pandemic, maaaring maraming tanong sa panahon ngayon. Hanggang kailan ang pandemic na to? Hanggang kailan ang sitwasyon na to? Diba? Walang magandang pasok, 3 beses sa loob ng 1 linggo, rotational ang pasok. Napakahirap. Lalong-lalo na kapag tinamaan ka pa ng sakit, ng COVID. Mayroon pang lumalabas yung variant. Maraming bawal sa panahon natin ngayon. Kailan ang normal worship natin, ang normal service natin? Diba? Naalala ko nga yung aking apo. Nagtatampo na sa amin nung papunta kami ng church. Ang tanong niya sa akin, sa aming mag-asawa, bakit daw hindi siya kasama papunta sa church? Na gusto niya na rin mag-church. So, we explain, dahil pinagbabawal pa. Kailan kaya muling magbabalik ang sama-sama nating fellowship kasama ang ating mga anak? Kaya't ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ikaw ay nasa hopeless situation, ganito ang sinasabi niya. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Kaya mapalad ka, kapatid, yan, na nagtitiwala sa ating Diyos, na nagtatiwala sa ating Panginoon, na ang pag-asa mo ay nasa Panginoon. Ganon din sa Romans chapter 5 verse 5. Alam mo kung bakit naisulat itong mga bagay na to? Yan. Dahil ito ay para sa ating ikatututo. For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scripture might have hope. So, malaking bagay kung bakit naisulat at nangyari ang bagay na to, dahil alam natin sa hopeless situation ay mayroong isang Diyos na ating pinagkakatiwalaan, na ating inaasahan, na tutulong sa atin. Okay, pangalawa, a humble state. Yan. Yung kanyang kapakambabaan na sitwasyon o ng estado. Bakit? Paano nangyari yon? That is the humble state of the widow. Yan. Sabi nga, in spite of her condition, God works in this poor widow to bring her to the place absolute faith in Him and His power. Ano po dapat natin pag-usapan dito? Tingnan po natin yung tinatawag na unusual relationship. Di pangkaraniwang relasyon. Nung ikaw ay wala pa sa Panginoon, malayo pa sa Panginoon, meron ba kayong tamang relasyon ng ating Panginoon? Subalit ang Diyos na ating tinatawag ay gumawa ng mga paraan upang maki-isa o upang magkaroon ka ng tamang ugnayan o relasyon sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang anak na ating Panginoong Diyos. Kagaya ng balong ito, ba? Kung titingnan po natin, inutusan niya si Elijah na pumunta doon at sa balong ito, siya ang mag-provide ng kanyang pagkain. So, unusual relationship. Alam naman natin, ang balong ito may hirap. Walang kakayahan. Ba? Kaya nga namumulot na lang siya ng kahoy para sa ilulutong huling hapunan o huling pagkain nilang ng kanyang anak. So, anong ibig sabihin? Unusual relationship. He was very unlikely candidate to be chosen for the work of God. Kung titignan po natin, hindi siya po karapat-dapat para piliin ng Diyos, para gumawa ng kanyang nais.
Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan, lumapit siya sa pamagitan ng propeta Elijah. So she was chosen to do the work of God through Elijah. Then, she is to take care of a wanted man in Israel. Kung papansinin nyo nga naman. Diba? Si propeta Elijah ay wanted sa Israel. Pinaghahanap siya ni Haring Ahab. At kung mahanap siya, papatayin siya. Subalit, magaling ang ating Panginoon. Naintindihan ko kung bakit sa Saripa pinapunta si propeta Elijah. At pumunta siya doon sa isang balong mahirap. Bakit? Dahil sa lugar ng Saripa, lugar ng kahirapan ng panahon na yan, ay wala pong pupunta doon sa lugar na yun. At hindi malalaman na nandun siya sa lugar ng balong. Kasi ayaw niyang pumunta doon. Dahil nung panahon na yan, ang lugar na yan ay lugar ng kahirapan. Bakit siya pupunta doon? Wala siyang magagawa doon. Diba? Kaya napakabuti ng Diyos. Hindi ko alam kung bakit doon nga inutos ni Juan. Pero ang nakita ko dito, ang Diyos ay iniingatan at pinoprotektahan ang kanyang mga anak. So, ang balong ito ay inalagaan niya ang anak ng Diyos. Then, she was a lost without hope of salvation. Kung titingnan mo, wala na siyang pag-asa. Diba? Wala na siyang kaligtasan. Parang, kung tutusin nga, kung mahuli pa nga at nalaman ni Haring Ahab na nandun at nandun pati siya, kasama siya sa ipahuhuli at papatayin. Pero hindi po nangyari. Sapagkat alam po natin, ang ating Panginoon ay alam niya kung ano ang tama at tugma para sa atin, para protektahan po tayo. Then, pangalawa, next, an untroubled request. Diba? Kung titignan mo, di pangkaraniwang tugon. Diba? O nakababahalang tugon itong ginawa niya. Kung titignan mo, parang mahirap gawin. Diba? Yung hinihingi ni Elijah ay ang hirap gawin. Ang hirap ibigay. Pero, hindi niya tinignan ito na mahirap para sa kanya. Anong ginawa niya? Siyempre, alam naman natin. Ang sabi ng Panginoon, mayroon siyang minanduhan na isang balo sa verse 9 na siyang magpro-provide ng pagkain ni Elijah. So, ibig sabihin, alam ng babae at pinarating ng Diyos sa kanya na mayroong isang propeta na pupunta doon na kanyang pakakainin. Pero kung titignan niya sa isang kanyang mga mata, sa kaunting arena, sa kaunting langis, paano niya papakainin ang propetang to? Kaya lang dahil sinabi ng Diyos, she was commanded by God to sustain Elijah, then ginawa niya yon. That's faith, di ba? Ginawa niya yon kahit kunti man. Ikaw, anong mayroon ka na gusto mong itulong? Malaki man yan o maliit, kahit kunti man yan. Pero kung taos puso mong ginagawa yan, God will use you by His work. Then, she was encouraged. Diba? Sa verse 14, do not fear, sabi ni Elijah. Alam ko na ang Panginoon na nag-utos sa akin na pumunta rito ay siyang mag-provide ng ating pagkain. Diba? And that was really true. Hindi naubos yung floor o yung arena, hindi naubos yung langis. Pag nagluto siya, nakapagluto siya ng kanilang pagkain. Kuha natin. So, untroubled request. Diba? Ang ginawa niya, tumugon siya sa gusto ng Diyos. Okay? Sa ating buhay, dapat din, alam din natin, kapag nangusap ang ating Panginoon, alam natin tumugon.
sa pangungusap ng Diyos. Alam natin ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang salita. Then, letter C, uneasy response. Diba? Uneasy response. Kung titingnan po natin yung kanyang pagtugon doon sa request ni Elijah, simple lang kanyang ginawa. Diba? She accepted the promise of God. What is the promise of God? Sabi ni Elijah, sa pamamagitan ni Elijah, na siya ang magpro-provide. Kasi alam ni Elijah kung paano siya pinakain ng Diyos sa pamamagitan ng mga uwak, nagdala ng tinapay, at sa batis na yon ay nandoon na nag-provide ang Diyos na. Kaya nung sinabi niya to sa babae, alam niya, pag sinabi ng Diyos ay mangyayari. Then she obeyed the command of God. Kung anong inutos sa kanya ng Diyos, sinunod niya. So, anong ibig sabihin nito? Kapag may nais ang Diyos na ipagawa sa iyo, gawin mo. At sabi ng salita, therefore, humble yourself under the mighty hand of God. Diba? Huwag ka na magreklamo. Huwag mo na sabihin, Lord, hindi ko kaya. Diba? Kundi magpakumbaba ka. Alam ko magagawa mo to. Under the mighty hand of God, He may exalt you in due time. So ano yung mga dalahin mo? Casting all your care upon Him, for He cares for you. Simple lang. Just humble yourself. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, hindi ko kaya to. Ikaw ang may kakayanan nito. Kaya't narito ang aking mga problema, ang aking mga suliranin, binibigay ko sa iyo. At alam natin, ang ating Panginoon, ang siyang tutugon at siyang sa pagbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Sa pamagitan ng kanyang karunungan na binigay niya at sa pamagitan ng kanyang mga pangako na ibinigay sa atin. Then sunod. Yan. Heavenly supply. Okay. Anong nangyari? Ito yung pinakahintay ng lahat, di ba? Sa verse 15, saka 16, ba? Ang Diyos ay tumutugon sa pamamagitan ng kanyang pangako. Kung anong sinabi niya, hindi na magbabago yun. Ba? Basta gawin mo yung direksyon, yung kanyang instruction na pinapagawa sa iyo. Kagaya ng balong ito, ano ang kanyang ginawa? She put faith on God's word. Sa pamagitan ni Propeta Elijah, nagsalita ang Diyos. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sapagkat ang Diyos na nangusap sa iyo, napapakainin mo ako, ay siyang magpro-provide ng pagkain natin hanggang matapos ang tagtuyot, hanggang magkaroon ng ulan. Okay? Pangalawa, she act upon what it says in the word. So, yung inutos ng Diyos, ginawa niya. No, sa pamagitan ng Propeta Elijah, bigyan mo ako ng pagkatindapay. Anong ginawa niya? Hindi siya natakot na lutuin yung kokonting arena at konting lakis. Ginawa niya dahil alam niya ang salita ng Diyos ay mabisa. Diba? Then, she served with a heart. Siyempre, may hirap kaya, nakukunti, di ba? Kahit sino man po siguro, may hirap kaya na kapag kukunti na sa'yo, ay ibigay mo pa sa iba. Napakahirap pong gawin yon. Di ba? Pero anong ginawa niya? Inihain niya ang konti na yon, at ang katumbas ng kukunti na yun na inihain niya kay Elijah, ay natumbasan ito hanggang matapos ng tagtuyot. Hindi po sila nagutom. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa verse 15. Then, she sincerely done the request. Ibig sabihin, totoo ito sa kanyang puso.
totoo ito sa kanyang katauhan. Seryoso siya na gawin yon. Dahil alam niya kung paano tutugon ang Diyos sa pamagitan ni Propeta Elijah. That is the heavenly surprise. Simple lang. Alam ko ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Ikaw at ako ay may nais ng Diyos na ipagawa sa atin. At alam ko na kung ano man ang mga bagay na yan na yung nais ng Diyos na pinapagawa sa iyo, ay nariyan ka at tutugon sa Kanya. Gawin lang mo. Sumunod lang po tayo. Diba? Wala naman pong mahirap kung hindi mo gawin yun. Hindi po ba? Mas mahirap kapag hindi mo ginawa yun. Sapagkat, ang ibig sabihin nun, wala kang pananampalataya sa Diyos. Okay? Kaya tanong sinasabi ng kanyang banal na kasulatan. Ha? Sa Jeremiah 33 verse 3, ganito po yung sinasabi niya. Anak, tumawag ka sa akin, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know. Kaya kung ikaw ay tumawag sa ating Panginoon, ganito yung gagawin niya. Alam natin po lahat na kapag ikaw ay lumapit sa ating Panginoon, tumawag sa Kanya, gagawa siya ng mga kahimahimalang bagay na hindi mo pa mabatid kung paano nangyari. Kagaya ng balong to. Diba? Tumugon siya sa nais ng Diyos. Pinakita ng Diyos ang himalang bagay na hindi pa niya lubos na maunawaan. Pansin po natin, ilan po, kung tayo po ay mananalangin, kung tayo po ay tumatawag sa Kanya, alam ko po ang Diyos ay nariyan at patuloy na tutugon sa ating mga panalangin. Ano pa po? Sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Kung anumang sitwasyon ang mayroon tayo sa panahon ngayon, sabi nga, magtiwala ka sa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. So alam ko po, ang Diyos ay siya ang magdidirekta kung ano ang karapat-dapat na iyong papupuntuhan o patutunguhan. Nariyan ang Diyos kapag patuloy mo siyang ina-acknowledge, patuloy kang nagtitiwala sa Kanya. At ano pa? Sa Philippians 4:19, diba? Heavenly supplies. Diba? And my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Alam niyo ba? Isang magandang halimbawa kung titingnan natin at papansinin natin yung heavenly supplies, babalik yan sa iyo ng siksigliglik ang umaapaw pa kung marunong ka rin magbalik sa ninanais ng Diyos. Kaya't mga kapatid, dahil sa mga pangakong ito ng ating Panginoon, kung papansinin po natin na ang balong ito ay nandun siya sa hopeless situation, nandun, alam niya na kung ano ang mangyayari sa kanya, sa kanyang mga problema, sa kanyang position sa buhay, at sa kanyang plano. Pero binago ng Diyos ang mga bagay na yon sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ni Propeta Elijah, nakita po natin yung kanyang pagpapakumbaba, yung kanyang pagsunod sa nais ng Diyos. Tumugon siya sa nais ng ating Panginoon. Kahit man mahirap itong gawin, ginawa pa rin niya. Dahil sa ginawa niya, dumagsa ang pagpapala. Hindi sila naubusan ng pagkain ng kanyang anak kasama na si Propeta Elijah. So purihin po ang ating Panginoon na kung saan pansin po natin na may malaki at magagawa ang Diyos sa ating buhay nang higit pa sa ating inaasahan. At
Kaya tayo po ay dumulog at manalangin at ipagkatiwala ito sa ating Panginoon. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sapagkat alam ko po, Panginoon, na ang mensaheng to, Panginoon, sa pamagitan ni Propeta Elijah, Panginoon, at ng Balo, Panginoon, at na kung saan makapag-minister ito sa aming buhay. Na kung saan anuman po, Panginoon, ang pinakitang mga bahagi dito, Panginoon, na sa hopeless situation ng balong ito, Panginoon, ay nandoon na binago ang kanyang buhay, Panginoon, ng anuman. Ginamit siya sapagkat sa kanyang kalagayan na yon ay nabago ang kanyang puso't isipan, lalong-lalo na nung nangusap nangusap ka sa pamagitan ni Propeta Elijah sa kanyang buhay. In a humble state, Father God, you provide everything. The heavenly supplies poured out in their life. Pinagpala mo sila. At inihiling ko, Panginoon, ng mga salita mong ito na kung saan ay magminister po sa amin, na kung saan kung kami po, Panginoon, ay nasa ganitong karanasan, ay nandun, Panginoon, na gamitin mo ang salitang ito upang ipaalala mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong magagawa sa aming mga buhay. Na kung saan anuman ang aming mga pangangailangan sa mga oras na to, anumang sakit ang aming naramdaman, alam po namin na mula sa iyo, sa iyong mga kamay, sa iyong mga pangyarihang kamay, ang kagilalas, Panginoon, o dakilang bagay na ibigkakaloob mo sa amin bilang katugunan sa aming mga panalangin. Kaya Ama, salamat pong muli sa pangalan ng bugtong nana na aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo naman po ngayon ay dumako sa ating ipananalangin. Una, ang ating bansa. Sunod ay ang ating iglesia. Ganun din ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga sarili. Tayo po ay manalangin.
Tayo naman po ay dumako sa ating pangwakas na panalangin. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon upang ipagpasalamat ang mga bagay na ginawa niya sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sapagkat alam po namin na ang mensaheng aming napag-aralan ay tunay, Panginoon, na maging aral ito sa aming buhay. Lalong-lalo na, Panginoon, kapag kami po, Panginoon, ay nasa sitwasyon na wala na po kaming pag-asa. Nawa ito po, Panginoon, ay magmulat sa aming mga puso't isipan na kung saan, Panginoon, sa pinakita mo sa balong ito at si Propeta Elijah ay nandun, Panginoon, na nagkaroon ng tamang pag-asa dahil ikaw, Panginoon, ang siyang nagpakita ng mga himalang bagay sa kanilang mga buhay. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga buhay. Mangyari po nawa ang mga himalang bagay na ito, Panginoon, sa panahon na to ng pandemya, Panginoon, na kung saan hindi po namin alam kung kailan ito magtatapos. Subalit alam po namin na higit sa lahat, ikaw po ang makapangyarihang Diyos at nakakabatid at nakakaalam ng lahat. At higit sa lahat, alam po namin na ikaw ang pumuprotekta sa bawat isa sa amin. Kaya Ama, maraming salamat sa aking mga kapatiran na nakiisa sa panalangin, na kahit man nandun sila sa bahay, sa kanilang trabaho, o saan man dako sila naroon, Panginoon, ay nandun na nakiisa po, Panginoon, sa gawain ito. Kaya Ama, ang hiling ko po, Diyos, ay patuloy na pag-iingat at pagkalinga at patuloy na pagpapala sa bawat buhay ng aking mga kapatiran ito. Salamat din po, Diyos, sapagkat alam po namin na ang aming mga pinanalangin, Panginoon, patungkol sa aming bansa, sa aming iglesia, sa aming mga mahal sa buhay at sa aming sarili, ay alam po namin na nariyan ka at handang tugunin ang lahat ng ito, Diyos. Kaya Ama, salamat po muli. Salamat po muli. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen and Amen.